Sa lumalalang usapin ng People's Initiative na pilit isinusulong upang baguhin ang institusyon, tila unti-unti nang lumalabas ang mga kasabwat na nakikisakay sa proyektong ito. Kahit palabag ito sa kagustuhan ng mamamayang Pilipino, may mga ulat na nagpapahiwatig na kasama raw sina Liza at si PBBM sa nasabing People's Initiative. Sa kabilang banda, inihayag ni Martin Romualdez na hindi na raw dapat makialam pa ang mga Senado sa nasabing inisyatibo at mas mainam na lamang daw na gawin ang kanilang mga tungkulin. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng tila maaaring planado na at organisado na ang mga ito mula pa sa simula at tila ang kanilang motibo ay nakatuon lamang sa kanilang mga sariling interes. Ang pagdami ng mga sangkot sa People's Initiative, ang pagsuporta ng ilan sa kanila dito ay nagpapakita ng posibleng likasang pangangailangan ng ilan na itakwil ang demokratikong proseso para sa pansariling kapakanan. Ito ay naglalatag ng isang mapanghanib na hamon sa demokrasya at nagpapakita ng institusyon ng bansa. Sa ganitong konteksto, mahalaga ang maingat na pagpili sa mga pinuno at ang patuloy na pagmamatiyag at pakikilahok ng mamamayan sa mga usaping may kinalaman sa pampulitikang proseso. Walisang na itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Noel Oñate na supposedly na contempt yan doon. Okay. Ano sabi dito? Ayan, tignan nyo, si Kuting. Ayan. Okay. Ano sabi dito? President, sabi, post niya to ni Oñate. President Ferdinand Marcos Jr., Noel Oñate, and Ambassador Joey Antonio, official visit sa Washington, D.C. Bakit siya kasama sa mga official visit? Sino siya? Ano ang role niya kay Lisa at kay Kuting? So nakita nyo na kasabwat talaga ito. Pinlano na nila. Nababuyin kayo. Babuyin tayong lahat. June 30. Okay. 1 year ago. Ano? Ano sabi niya dito? Sharon Tantes, si President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. This was inauguration. Nandoon din pala siya sa inauguration. Imagine mo, nasa inauguration, nandoon siya. Ayan, throwback na pala to. Ayan siya. So since day 1 pa lang ni Kuting, ay kasabwat na nila to. Tapos magtataka ka, tapos sasabihin, magsisinungaling siya dun sa Kongreso, sa Senado. Another post niya, September 19, 2023 with Greggy Araneta. Sino ba si Greggy? Asawa ni Irene. Magka-connect-connect. So, December 2023, kasama naman niya yung si Chu Laurel na inappoint ni Kuting. And si Inigo Zubel. See you connect the dots, mga palangga? So anong ibig sabihin nito, mga kababayan natin? Alright? Again, pakita ko kasama si Kuting, ha? Ayan siya. So ang ibig sabihin, kahit ano pang paikot-ikot-ikot nila dyan sa Senate, sa Congress, na gustong walain ni Oñate, ni Noel Oñate sa picture, si Tambaloslos at si Zaldico, magkakasabwat sila, na nagbayad sa mga kongresista ng 20 million each para linlangin ang mga tao sa buong Pilipinas para persahin na pumirma dito sa PI, ng jutang ng PI na to. Day 1 pa lang, kasabwat na ni Lisa at ni Kuting, si Oñate, sila yung utak para baguhin ang konstitusyon natin, lapastanganin ang konstitusyon na labag sa taong bayan. At even the Senate, gusto nilang i-abolish kasi gusto nila sila lang ang magdedesisyon. Remember, sabi ng buwaka ng inang Tambaloslos? Ano sabi niya? Pakialam niyo sa PI, magtrabaho kayo, di ba? Parang yun ang statement niya. Huwag yung pakialam yung PI. Kita mo yung pagkababoy ng hayop na yon, na parang walang pakialam ang Senate, walang pakialam ang taong bayan. So sila-sila na lang. Kasi nga, planado na, mga kababayan. Okay?
Pinlano na nila ahead of time kung paano baguhin ang sapilitan, baguhin ang konstitusyon nang naaayon sa gusto nila kasi they want, 'di ba sabi ko sa inyo, 2022 pa lang, bago pa lumabas itong mga confirmation, bago pa kayo, after, doon minumura nyo nga ako, di ba? Hindi kayo naniniwala sa akin. And it's okay, now gising na kayo. Ano ang sabi ko sa inyo nun? Si Liza ay what? Plano niyang iupo si Tambaloslos sa 2028. Tapos si Sandro, by hook or by crook, kung anong gagawin nila para ma-stay sila in power. So hindi nyo pa ba nakikita? Diba? Nagkaiba man ang kanilang way of yung plano nila, and now this is the People's Initiative. So nakaprograma na sila. So day one pa lang, ang layunin ng mga narco-pulboronic, na katulad ni Kuting at ni Lisa, it's not for the people. Kung paano makamkam, kasi wala nga silang pakialam sa inyo, sa ating lahat. Diba? At maluloka kayo, mga kababayan. Bakit kayo maluloka? Okay? Napag-alaman natin, actually, 3, kinonfirm ko to bago natin ilalabas. 3 tao, ang isang informante natin sa Congress. Okay? Yung isa sa Malacanang, yung isa sa Senado. Okay? Kasi ayokong basta-basta ilalabas to ng hindi ako sure. So kailangan nating ibanggain yung mga statement ng mga puting ahas kasi baka mamaya makuryente tayo ng bonggang-bongga. So napag-alaman natin, di ba sa hearing sa Davao, naglabasan ang mga testigo doon, mga barangay captain, at nabanggit doon mga palangga, yung mga pinush, di ba, napapermahan nga itong initiative, People's Initiative na to, or Politicians Initiative, whatever BS Initiative. Meron doon na nagsalita na ang nasa likod ay si Migaon. Migaon Nograles. You know that? Si Migaon. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ng Migaon. Lingid sa kaalaman ng taong bayan ayon sa ating mga puting ahas. Kaya pala, malaki ang binibigay din kay Migaon. Kasi chinutsuk-tsak siya ni Tambaloslos. Ayan, ngayon alam na ng asawa mo. Okay? Chinutsuk-tsak siya ni Tambaloslos at ni Sandra Chararat. Ni Charis. Can you believe that, mga palangga? Ngayon, anong ibig sabihin nito? Kaya pala, malakas ang loob. Okay? Dali. Ito. Kaya pala napakatapang at malakas ang loob nitong ni Migaon. Okay? Alright. Ni Migaon Nograles. Okay? Ay tinutsurba siya. Tinutuhog siya ni Sandra Chararat. ACDC yan pwedeng kipay, pwedeng hotdog. Kasi hindi nilalandi. Chinatsok-tsak nga Chinutsurba siya ni Tamba at ni Sandra. Kaya naman pala ang kipay niya laging busog. Hindi lang yun. Ginagamit niya ang kanyang kabigaan para makakamkam ng pera ng bayan. Kaya 'di ba kung ganun-ganun na lang ang panggigipit nila sa SMNI, feeling nila powerful siya. Feeling nito ni Migaon ay napaka-powerful niya. Ang pagtatraidor niya, 'di ba, sa mga Duterte. So yung pala, chinutsuk-tsak-tsene siya sa lingid sa kalaman ng asawa ni Tamba. Imagine nyo, nagtutuhugan ng mga buwakan ng ina. Ngayon, sabi ko nga, wala tayong pakialam kung magtsuktsakan sila, mag-urge sila, wala tayong pakialam doon. Pero nakasalalay dito ang pera ng bayan. Alam mo kung bakit? Kasi may pagkakataon pa na palangga na si Migaon ay nagparinig doon sa Kongreso. Okay na? May sa isang dinner, nandoon si Tamba, kasi nga speaker Ano sabi, naghanap ako ng boyfriend. Nagbiga-biga siya doon. So, syempre, si Tamba mahilig sa laman na panis. Okay? So, ngayon, nung narinig ni Tamba na gusto ni Migaon magpa-tsuktsak-tsenes, ayun, naganap ang mga eksena.
At sharing pa yung magtiyuhin. Si Sandra Chararat. You know that? Kita mga kahiyupan nito mga hayop na to. Diba ako na nag-expose sa inyo na bumibili ng mga kababaihan si Sandra Chararat dyan sa Kongreso nung December? Diba? Inano ko sa inyo. Pero ngayon, malinaw na itong si Migaon, kaya nga siya binansagan na Migaon eh. Hindi lang hotdog na cocktail yung tsumutsok-tsak sa kanya. Si Sandra Chararat, cocktail yun eh, di ba? Cocktail. Yung isa naman, yung alam mo yun, parang tando-tando, yung hindi, di ba pag ganyan ka-joba, who are representatives, tama yun, sabi ni Mariah. Ngayon, nagparinig-rinig siya during that dinner, kaya tinambakan siya ng bonggang-bonggang budget. Kahit anong hilingin ni Migaon ay binibigay ni Tamba o Yeda, alam mo na. Ganun po nila binababoy ang pera ng bayan. Wala akong pakialam kung magbaboyan sila, magtsuktsakan sila. Pero ang pakialam natin dito, ginagamit ni Migaon ang kanyang kipay labum, magpapatuslok, okay, magpapatsuktsak sa cocktail hotdog. Okay? Sino cocktail? Si Sandra. Yung isa, tando-tando. Ano ba sa Tagalog ang tando-tando? Alam mo yun, basta yung maliit ba, yung ganun. Na hindi na jumajayo. You know what I mean? So, at madalas silang what? Baka nagtitrisam pa. Hindi nakarating sa akin kung nagtitrisam sila eh. Okay? Pero yun ang mag-isip kayo, yung parang kuhol. Di na pag-joba naiipit. Sorry doon sa mga naiipit yung mo, pototoy mo, parang naging kasing liit na lang ng what? Jutay. Sabi ni Danica, kasi lait na lang ng mais. Di ba? So, ito po ang ginagawa ni Migaon. Si Migaon, kaya naman, mga taga Davao, alam nyo na. Pinangakuan doon, may mga nagsalita doon na mga kababayan natin sa Davao na pinapipirma silang magpamilya, pinangakuan sila 10,000 each, di ba? 10,000 each daw. Panglilin lang ni Migaon. So, ibig sabihin nito, malakas ang loob ni Migaon manglinlang sa mga Davaoenyo kasi isang ayot. Ayot ba yun? Iyot pala. Kalimutan ko na. Ayod pala, Ilonggo ang iniisip ko. Isa lang kaayod niya, pera na. Pera galing sa kaban ng bayan. Kailangan nyong malaman, dito sa Maharlika Channel, mga balitang hindi nyo maririnig sa mainstream media. Actually, nakikinig ako ng hearing kagabi sa Davao, nakatulugan ko lang. But I'm so happy wala ning sipon-sipon ko, di ba? Kasi talagang talagang nagsinghot ako ng bawang. Ganun lang ang gamot ko. Hindi ako dependent, hindi ako pulboronic dependent. Talagang nagbawang ako, sabi ko kailangan lumakas ako para maano ko yung mga buwakan ng ina, di ba? So bawang, loya, tanan, yung mga lahat, gulay-gulay, nag-inom ako ng vitamin C, nilaklak ko lahat. Juice, lahat. So talagang ngayon, ang ganda ng pakaramdam ko ng bonggang-bongga. So kaya ngayon, ang topic natin, tsuktsakan. Kasi dapat may energy ako, di ba? Kasi sa tunay na buhay, kailangan mo may energy ka. Pero hindi ka papatuhog sa magtiyuhin. At ang kapalit ay kaba ng bayan, pera ng bayan. Sino ang punot dulo ng lahat ng ito? Ang pamilyang Polboronic. Torjakan, sabi ni Ramrami. Imagine mo, bubuka ka lang si Migaon, ibibigay na sa kanya ang pera ng bayan. See that? At ngayon, nasa Amerika daw, nabasa ko, nasa New Jersey daw siya. So lumalabas siya sa picture, nung nag-speech si Pulong Duterte, di ba, doon sa Davao Rally, na sinasabi niya ito nga si Migaon. Tapos ang drama ni Migaon, nasa Jersey daw siya, nasa New Jersey, kasi kasama niya yung kapatid niya, family niya, dadadadada. Di mo yung kadyutahan niya? Parang lumalabas sa picture. Pinlano nila ang PI na ito nung nandito pa siya nandiyan pa siya sa Pilipinas. So kahit anong, well, you know what? Kahit ano pang pagtatakip nila, kaya nga ikaw, Senator Amy, itong si Oñate, kinontempt nyo na dapat yan, ikinulong nyo na, anong ginagawa ng ombudsman? Bakit walang kinakasuhan?
paulit-ulit na lang tayo na si Tambaluslos nagbigay ng 20 million bawat isa. Maliban pa kay Migaon, may kasamang Chokchak Chenes. So kakalimutan na lang, yung mga mainstream media, walang pakialam. Dapat yung ganito may kaparusahan na. Dapat umaaksyon na ang ombudsman. Dapat gumagawa na ang mga ahensya na pwede silang parusahan. So like after a week, 2 weeks, 3 weeks, kakalimutan na lang natin yung issue na to, then move on tayo sa next issue. Katulad ng ginagawa ni Liza Ahas Araneta sa PCSO, katulad ng ginagawa ni Tulfo at ni Pimentel na nagtapang-tapangan, na kesyo anong sabi ni Tulfo, pananagutin, na papaimbestigahan niya, gagamit daw siya ng forensic expert, kung kailangan paimbestigahan kung sino ito, mga nanalo na ito ng loto. Ano nangyari? Tumiklop ang pototoy ni Tulfo na maliit din kasi laki ng stick ng barbecue. No, maliit. Yung pangkikiam, no? Parang ganun. So umurong bakit? The question is, nasungal-ngalan na ba ang pototoy ni Tulfo at ni Coco Pimentel? Dahil galing yan sa ating puting ngas ng bilyong piso. So again, mga kababayan, kawawa ang Pilipino. Kawawa tayong lahat dito. Marami ako na-receive na message, Miss Marlica, I'm 72 years old, nawawalan ako ng pag-asa. Kawawa naman yung mga apo ko. Miss Marlica, nakakapagod yung laban mo, but we're here, ganyan, ganyan, ganyan. Sa tingin nyo, hindi ako napapagod? Napapagod ako. Pero the moment na tumigil ako, magdidiwang sila. Kasi yun ang gusto nila, i-silence tayo. Katulad ng pag-silence sila sa ating 2 Facebook account. Diba? So kung titigil ako dito, magwawagi sila, win-win sila palangga. Dapat taong bayan ang mag-win-win. Na-confirm na ni Pangulong Duterte yung pagiging pulboronic no Kuting. Ako hindi ko na kailangan i-confirm sa inyo na may saltik si Liza Smugs. Sa kapapasok lang, thank you for 10,000 live viewers right now, mga palangga. Uy, by the way, 200,000 na pala tayo sa ating YouTube channel, ha, sa Boljak TV. Thank you so much. Hindi ko na malayan ng 200,000 na tayo. Keep going, mga palangga. So anyway, nakikita nyo naman na si Lisang may saltik. Hindi mo kailangan maging expert. Basahin nyo yung anti-social disorder. Then, you decide yourself. Kung ito ba ay nakapaloob lahat kay Lisa. Which is binasa ko, yung kapapasok lang, panoorin nyo na lang. Diba? Ay, 200 na daw, sabi ni Pink Rose. Oh yeah? Thank you. Solid Marlica, ako, thank you. Bega Warp, thank you. So, mga Pilipino, ay, by the way, by the way, may nag-send sa akin, I think nandito, yung mga TikToker na bata. Nag-comment nga ako, ipakita ko lang sa inyo. Yung batang ito, meron siyang 800,000 followers sa TikTok. Diba? Inulat ko sa inyo 2 days ago. Anong sabi ko sa inyo? Nababayaran nila, okay, ang dami kong by the way, nababayaran nila ang mga TikTokers. Ito, kaka-text ko lang. Nag-comment nga ako eh. Okay. Ano sabi ni Totoy? Pakinggan natin ha. Pakinggan ko sa inyo.